napag-usapan na natin yan last Congress. So, kayo rin naman, PNP, sana kung propose kayo ng mission, tingnan rin nyo na wala rin kayong masagasaan. Nilagay nyo kagad doon sa mission ninyo na kayo na magiging sole, parang inagaw niyo yung role ng NBI. So, gagawin natin dyan is, hindi natin, i-retain natin yung National Clearinghouse identity ng NBI, sila pa rin. Pero sa inyo naman, just to upgrade your clearance system, gawin natin national in scope, nationalize natin. So, is it okay with you, NBI, pag ganun gagawin natin? Na hindi natin, kayo pa rin ang final national clearinghouse, pero sila, hindi natin sila pwedeng pigilan na mag-upgrade sa kanilang system, i-nationalize nila dahil nga, kayo ang basis ninyo, yung RA, ano yan? RA... Republic Act, Republic Act 10867. Yes, 10867. Yes, Mr. Okay, we will respect that law. Hindi natin pwedeng i-repeal. Ang takot kayo, baka mayroong magkakaroong implied repeal or re-implied amendment of that act na ma-divest kayo of your power as the National Clearinghouse. No, hindi natin gagawin yan. Ang gagawin natin is i-upgrade natin ito sa kanila dahil we cannot stop because of just plain turf war, issues. Hindi natin pwedeng i-stop yung PNP rin na mag-modernize, na mag-upgrade dahil nga, ang basis niyan is the Philippine Constitution. There shall only be one national police force. There shall only be one police force, national in scope, civilian in character. Anong klaseng national police force ito? Local clearance lang nagagawa. Hindi lang kayang i-nationalize yung kalang scope ng clearance. But then again, mag-upgrade sila, i-nationalize natin sila. Pero kayo pa rin ang final clearinghouse pagdating sa clearances. Okay sa inyo yan? Ang kanila lang naman kasi, sana naman masaya kayo pag ang NBI, masaya kayo kapag nag-upgrade ang PNP. You must be happy with your brothers in the PNP na nag-upgrade na sila. Huwag ninyong pigilan yung kanilang growth. Huwag niyong pigilan kasi payag kayo na yung kaibigan yung PNP parang kingkoy-kingkoy lang pagdating sa mga kriminal. Dahil nga, cleared siya dito sa Caloocan City. Hindi, criminal siya as far as Quezon City is concerned dahil nandoon sa police blotter, nandoon sa mga records ng kuha na may kaso siya doon. Ayaw niya magkuha ng police clearance dito sa Quezon City. Doon siya sa Caloocan. Wala siyang record sa Caloocan. Cleared siya. So, parang kingkoy ang police nito. Parang kingkoy. Kiniklear niya ang police ang isang tao na mayroon parang warrant of arrest doon sa Caloocan or sa ibang bayan. So gawin natin, para maging credible yung PNP, i-nationalize natin yung clearance system nila. But then again, we respect your mandate na kayo yung National Clearinghouse. Hindi agawin ng pulis yan. Yung mga sinite ninyo ng mga provisions, we will amend that. Hindi natin pwedeng sagasaan kayo. Kayo pulis, huwag kayo managasa rin sa NBI, ha? Trabaho nila yan. Nasa kanila yan. Matagal na nilang ginagawa yan. Tapos ngayon, agawin ninyo. Huwag nyo agawin. Mag-nationalize lang kayo sa inyong clearance. Then, in the end, NBI and PNP, we are working under one government. We are catering the same clientele, Filipino people. Kapag ang mga Pilipino ay masaya sa ginagawa natin, na yung services ng clearance ay available sa kanila, then masaya tayo dahil napaligayan natin ang taong bayan, 'di ba? Basta hindi kayo sagasaan ng pulis. Huwag kayong mag-alala. I'll be here. Andito ako. Sisiguruhin natin yan na i-amend natin yung mga provisions na yon. Kapag-usapan na namin yan noon ni NBI Chief Distor noon last time, 'di ba? Sino pa yung nandito nung last time na hearing natin during the 18th Congress. Napag-usapan na natin yan. Napag-usapan na natin yung concerns ninyo. And we'll make sure that everybody
And we'll make sure that everybody is satisfied pagdating sa batas na ito. Ayaw man natin maggawa ng batas na maraming magbagulbul. Di ba? Dapat gagawa tayo ng batas na masaya ang lahat. Hindi yung maraming nagreklamo. Kaya PNP, huwag kayo mangagaw ng papel, ha? I-limit lang natin doon. Tanggalin natin yung provision doon na kayo ang magiging sole ganun-ganon, clearance. May provision doon, kaya nag-react ng NBI. I-amend natin yan. So, okay na sa inyo yan. Ha? Ang importante, hindi kayo katawa-tawa pagdating sa mga kriminal na cleared siya sa Caloocan pero may kaso niya sa Quezon City. Tapos, ang nag-issue, Philippine National Police. Anong klaseng National Police ito? With local clearance only. Ha? You are Philippine National Police with local clearance only. Anong national scope ninyo? You better amend the Constitution. Kung hindi nyo kayang gampanan yung national scope na trabaho ninyo. Okay? So, NBI, okay na tayo dyan. Ha? Thank you, Mr. Chair. Kuanang, tingnan nyo yung mga provisions doon na kini-question ninyo, din isubmit sa committee, ha? Para mabantayan natin na hindi kayo masagasaan at hindi kayo maagawan ng trabaho. Pero huwag rin yung pigilan ng PNP na mag-grow, na gaganda yung kanilang systems. Okay? Thank you, Mr. Chair. Ayos. So, I would like to hear from Mr. Tim Shelberg, the president of GTH. DNA. Sorry, you're not included in this bill. I look forward to talking about the DNA. Okay. Thank you. Sorry, I am talking Tagalog because I want them to understand everything that I say. Yes. Because if I will keep on talking on English, my English is just this small. No, So there might be confusion. I think I could tell by your emotion what you're saying. So Okay, thank you. Thank you very much. So yun lang ang pinaka-main contention natin doon. So okay na tayo. Yes, Mr. Chair. Sige, so wala tayong problema doon. Ayusin lang natin yung Comsec, ayusin lang natin yung mga committee amendments para doon. Para walang agawan ng trabaho. Sila pa rin, pero tulungan rin natin ang PNP na hindi magiging katawa-tawa sa mga kriminal. Taga Davao City na kriminal, kukuha ng police clearance doon sa Butuan City, cleared siya. Walang problema. Kasi hindi kayo national. So ayusin niyo yung records niyo. So, DOJ, wala ka dito kanina pa.